Principles of classical conditioning. Sige, pag-usapan natin yan sa video ito. Merong 5 principles: generalization, discrimination, extinction, spontaneous recovery, and excitation. First, let's recall na kapag sinabi natin classical conditioning by Pavlov, it works on the principle of stimulus-response. Na kapag may stimulus, may response. So ano ba sir ang ibig sabihin ng stimulus? Ang keyword mo dito, SS. Kasi pag sinabing stimulus, senses. Ano mang pumasok sa senses mo, ang tawag doon stimulus. May nakita ka, may napakinggan, may nahawakan, may nalasahan, may naamoy, ang tawag doon stimulus. At basta may pumasok na stimulus sa senses mo, it will create a response. Pag tinanong ano yung principle na magkadikit daw ang stimulus and response, ang tawag doon ay adhesive principle. From the word adhesive, it means magkadikit. Na kapag may stimulus, may response. Para lang yung may cause, may effect. So may stimulus, may response. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang 5 principles of classical conditioning. First principle ay generalization, or tinatawag din siyang stimulus generalization. O halimbawa, nakagat ka ng itim na aso. So ano yung maging response mo? Fear. Siyempre matatakot ka dahil nakagat ka ng aso, matatakot ka ngayon sa itim na aso. Pero nangyayari sa generalization or stimulus generalization, itim na aso lang ang nakagat sa'yo, pero lahat ng kulay ng aso, takot ka na. Na-generalize mo na ba sa aso, anumang kulay ng aso ay mapahamak at pwede kang kagatin. Number 2 ay discrimination. O pag sinabing discrimination, ang keyword mo dyan ay differentiate. Ibig sabihin, kaya mo nang ma-distinguish ang mapanganib sa hindi mapanganib, sa mabait at hindi mabait. For example, takot ka sa itim na aso, pero hindi ka takot sa puting aso. So, ibig sabihin, na-distinguish mo na ang magkakos lang sa'yo ng harm ay yung itim na aso, pero hindi naman threat sa'yo yung puting aso. So, ibig sabihin dito, different stimulus may create different response. Ang tawag doon ay discrimination. Next, number 3 naman ay extinction. From the word extinction, it means nawala. Or kaya naman nag-disappear or naging passive. Like for example, nung bata ka, nakagat ka ng aso. Kaya takot ka sa aso. Pero ngayong matanda ka na, hindi ka natakot sa aso. Ibig sabihin, nawala yung pagkatakot mo sa aso. Ang tawag doon ay extinction. Pero naman kapag biglang bumalik yung pagkatakot mo sa aso, ang tawag doon ay number 4, spontaneous recovery. Like for example, di ba, nung bata ka pa, takot ka sa aso. Pero ngayong matanda ka na, biglang nawala, hindi ka natakot sa aso, extinction ang tawag doon. Ano po? Pero kapag bigla ka na naman nakagat ng aso, naulit yung pagkagat sa'yo ng aso, so bumalik yung takot mo sa aso, ang tawag naman doon ay spontaneous recovery. From the word recover, it means bumalik yung pagkatakot mo sa aso. O last one, number 5 ay excitation. O from the word excite means strong emotional response. O like for example, di ba? So dahil may trauma ka na, dahil nakagat ka ng aso, o makakita ka lang ng aso, takot ka na. Ano po? O biglang kumahol yung aso, mas natakot ka. Ano po? So tapos, pumunta pa sa'yo yung aso. So, tinakbo ka ng aso, pupunta sa'yo, mas natakot ka kasi lumapit sa'yo. Tapos yung aso joke lang. So, nakita mo yung pangil, mas sobrang natakot ka. So, ang tawag naman doon ay excitation, strong emotional response. I-recap ko lang yung mga sinabi ko. Ano po? O basta tandaan mo na ang classical conditioning works on the principle of stimulus response. Adhesive principle yan na kapag may stimulus, may response. May cause, may effect. Ano po? So, meron 5 principles. Generalization, discrimination, extinction, spontaneous recovery, and excitation. First principle ay generalization or stimulus generalization. For example ito, takot ka sa itim na aso, pero lahat ng kulay ng aso takot ka na. So magputi, magitim, magbrown, so lahat ng kulay ng aso takot ka na. So na-generalize mo na basta aso, anumang uri ng aso, anumang pangalan ng aso, anumang kulay ng aso is threat. Ano po? So pwede kang saktan or pwede kang kagatin. Pero next one, second principle ay discrimination. Pag sinabing discriminate, so ang keyword mo dyan, differentiate. Kaya mong i-distinguish kung alin dyan ang matatakot ka at hindi ka matatakot. Ano po? Like for example, takot ka sa itim na aso, pero hindi ka takot sa puting aso. Takot ka sa itim na aso, pero hindi ka takot sa kulay brown na aso. Ang tawag doon ay discrimination. Next one ay extinction. O pag sinabing extinct means nawala or sudden disappearance. For example, nung bata ka, nakagat ka ng aso, kaya takot ka nun sa aso. Pero ngayong matanda ka na, hindi ka natakot. So biglang nawala. Ang tawag naman doon ay extinction. Pero kapag bumalik yung takot mo sa aso, ang tawag naman doon ay spontaneous recovery. Dati hindi ka takot, pero bigla kang nakagat, kaya biglang bumalik yung takot mo sa aso. Ang tawag doon ay spontaneous recovery. Pero last number 5 ay excitation. So ang keyword mo dyan ay strong emotional response. Pag nabasa may nakita ka lang na aso, may tumahol lang na aso, may nilumapit sa'yo na aso, di ba? So, takot ka na, ang tawag naman doon ay excitation. Okay, yun na muna ang pag-uusapan natin sa video ito. Sana natuto ka. Those are the principles of classical conditioning. Ano po?
Okay, kung nakaabot ka sa parte ng video ito, paki-like naman ng video, and then kung baguhan ka sa page ko, paki-comment naman kung taga saan ka para alam ko kung saan ang na-reach ng video ito. Yun lang. Thank you very much everyone, and God bless. Bye-bye.